Hi guys, good morning. Isa na naman pong mapagpalang umaga para sa inyong lahat, lalo na yun sa mga malalayo at sa aking mga subscriber na hanggang ngayon po sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. So ngayon po update po tayo sa ating project sa Nubista Subdivision, 101 square meter. So ito po. So ngayon po ang gagawin po namin ay mag-install na po kami ng steel deck. So yung previous na vlog ko po ay yung po paghahanda namin ng beam para dun sa pagpapatungan ng steel deck. So ngayon po i-install na po namin yung steel deck para sa preparasyon ng pagbubuhos namin gagawing slab. So okay, tara po. Ayan mga ka-builders, ito nga po. Katulad nga po nung sabi ko po sa inyo, yung vlog ko nung nakaraan. Yan po at pinurmahan namin at nagbaklas na po kami ng porma ng biga. So yan po ay nakaset up na para doon sa papatungan namin ng steel deck. Okay? So kung natatandaan nyo po yung previous vlog ko po, mayroon na po talagang 2 inches yan na allowance para po doon sa pagpapatungan ng steel deck. Kaya po yung biga natin lahat may dong nosing. Okay, ito po yung steel deck na gagamitin natin. Medyo mahal lang po, pero sulit naman po talaga sa tibay niya. So in-upgrade na po namin yung aming project. Depende po yan doon sa kliyente na kakausapin nyo kung ano po talaga ang gusto nila. Siyempre lahat naman po ng mga kliyente natin o lahat na nagpapagawa ng bahay, gusto nila mas matibay. So kaya na-suggest ko po na steel deck na lang ang gamitin, instead na maggagawa kami ng forma para dun sa pinulik na gagawin namin pansalo. Ayan. So ayan mga ka-builders, at mayroon na kaming inabang para dun sa gagawin naming pantukod. So hindi lang po yan ang tukod, kailangan po talaga mas matibay ang tukod yan. Kahit na sabihin natin bakal o steel deck yung ginamit natin. Ayan, katulad natin yan. Ayan. Dinagdagan natin ng mga support sa ilalim. So ang ginawa ko dyan, yung flooring po niyan isinimento ko na para matibay na po siya. At saka ang ginamit ko po, tubular na. Hindi na po ako gumagamit ng kahoy para din sa mga patukod na kung katakot-takot pa at napaka-gastos. So ang ginawa ko, puro bakal na po siya. Dahil nga po sa yan naman po ay naka-welding na doon sa mga biga natin sa beam. Yan, katulad po niyan, ito po. Naka-welding na po yan, kaya po ayan. Ito. Lahat po dyan may bracket na po yan at naka-welding na po yan dyan sa pinaka-forma o pinaka-biga natin na bakal. Yung beam trusses natin. So ayan mga ka-builders. So lahat yan, dulot-dulo hanggang sa side, lahat po yan may bracket na po siya na naka-spot na po sa bakal. Sa mga anilyo, ayan. So kaya po, ang nangyayari po dyan, matibay na, yung tukod natin, suporta na lang po yun para hindi lumundo. At saka talagang kailangan po natin tukuran. Kahit na sabihin natin na naka-bracket na yung dulot-dulo o mga side niyan, obligado pa rin. Okay. So ayan mga ka-builders. At patuloy nga po tayo sa gagawa nga, no? Dahil ang target po natin is malagyan na ng mabuhusan na. So yun nga po, yung katulad ng tinuro ko nga po sa inyo, lahat po yan nilalagyan na ng bracket. Ayan, yan. Kung nakikita po ninyo, mayroon na pong mga bracket. Ayan. So nakakapit na po talaga yan dito po sa pinakabiga niya. Yun. Lahat po yan sa side, sa dulot-dulo, mayroon na po siyang mga bracket siya. Para nang sa ganun po, nakakapit pa rin. Bukod dun sa nakapatong na siya, nakakapit pa rin siya dun sa pinakabiga natin. Okay. So
Ayan mga ka-builders, at mga ilang araw na lang, bukas maglalatag na po kami ng parilya niyan, yung pinakamating. Nang sa ganun po, diretso na ang trabaho namin, magbubuhos kami. Okay? So ayan mga ka-builders, at hanggang sa pagkatapos po niyan, lalatagan na po namin yan ng mating at nilalagyan na po namin ng mga bracket. So nakakapit po talaga yan dyan sa pinaka-anilyo po. Pinaka-anilyo po ng mga biga natin. Ayan. Yan mga ka-builders, so nakita niyo na po. So ngayon, ang ginagawa namin, naglalagay na kami ng mga bracket para po na sa ganon, hindi lang po yung biga ang humahawak po dyan o sumasalo sa steel deck. So nilalagyan rin namin ng bracket o ng pinaka-holder niya na nakakonekta yan o naka-welding dyan doon sa styro. So doon sa sa beam. Nang sa ganun po, kahit na anong uga po ng lupa o kung sakali mang may mayroong paparating na hindi natin masasabi, nakakonekta na po yan at hindi po siya malalaglag yung steel deck. Kahit na maglulundag pa po kayo sa taas, hindi po siya malalaglag. Gawa nga po ng, bukod sa nakasalo na siya dun sa biga, nakahawak pa rin siya dun sa mga styro. Ayan. So mga ka-builders, ito sa ilalim kung nakikita po ninyo, yung mga siwang po na yan. Siyempre nakaangat po, rib type po yung style ng steel deck natin. So gumagawa kami ng pattern para yung pamorma, doon naman sa ilalim yan. Pinopormahan na rin namin para na sa ganun pagbubuhos walang natatapon. Ayan, katulad nga po niyan. Inilalagay po namin yan dyan sa mga siwang na yan. Ayan. So palibasa para ho siyang rib type corrugated. So yung pattern po niyan, naka-forma po siya diyan. Nang sa ganun po, pagka sinalpak na po namin, hindi na po siya yung mga mga semento pagka nagbuhos na tayo, hindi na tumatapon. Ayan, katulad po niyan eh. Yun. So ayan at titingnan po natin, makikita po ninyo kung paano namin isasalpak yan o ipoporma doon sa mga pagitan o doon sa ilalim ng steel deck na slab. Okay? Ayan mga ka-builders, so kung nakikita nyo po, kinasa na po natin yung isang piraso ng forma para dun sa ilalim. At saka po natin na ipapako po yun dun sa biga, nang sa ganun po, nakapix na po siya. Pagka nagbuhos, wala pong nasasayang na halo. Okay po.
Mga kalingers, nakita niyo po yung ginawa naming preparasyon para po sa paggamit namin ng steel deck. So yun po kasi isang mabisang paraan para po na yung mga lugar po na katulad na may mga sabihin natin na yung lupa is gumagalaw. Dapat po talaga bukod sa mayroon ka ng tie beam sa ilalim, at kung mag-i-slab ka, ang kailangan talaga steel deck na para gumalaw man siya, hindi siya masyadong delikado. Okay? So yung nakita po ninyo na ginawa namin preparasyon para sa paglalatag ng steel deck at saka yung paano siya magiging matibay, ayan po. At nakita po ninyo. Okay? So mga ka-builders, doon nga pala sa mga aking mga subscriber, shout out po ako sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung avid fan ko na si Mama Crescencia Yanga. Okay, maraming Jordan Eli, Sir Akil, Lee and Aki Vlog. Maraming salamat sa iyo. At yung iba ko pang mga subscriber na kung minsan hindi ko na mention, hindi ko kasi na isusulat ka yung mga pangalan ninyo para mabasa ko dito sa shoutout. Shoutout na lang po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. At patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog kahit papano. Sa totoo lang, madalang yung aking vlog, pero pinakikita ko po sa inyo kung gaano siya kung gaano po ako ka-deserving na ipamala sa inyo yung iba kong pagnalalaman. Okay, maraming salamat po. Antabayanan niyo po yung finish na kalalabasan po ng project namin na ito. At ito po kasi yung extension po nito sa side ay mayroon po siyang room, pero hindi po muna magagawa namin, gawa nga po ng kakapusin sa budget. So kung yung unang kontrata po namin, doon muna kami magpo-focus kasi yung ibang mga kontrata nito is additional na lang. Okay po, so maraming salamat po, hanggang sa susunod po.